The MMDA says 100% of its personnel are deployed in critical areas in Metro Manila. All local government executives were also alerted and in full execution of their disaster preparedness plans. More of this from Christine Santos. The Metro Manila Development Authority personnel was prepositioned in preparation for Tropical Storm Ruby's onslaught. Over 1,000 personnel from MMDA, PNP and AFP are on alert to attend any emergency. So yung in-advise ko kanina sa mga mall operators, i-shorten na muna ngayon din yung kanilang mall operating hours. Pauwiin na maaga yung mga empleyado at saka siguro mamaya pag dilim indoors na po tayo. Total wala naman mga pasok yung mga bata. May mga nag-indicate na sa akin ng mga Metro Manila mayors through text kanina na ang inclination nila bukas wala rin pasok sa mga eskwelahan. Hindi ko muna babanggitin yon na kung sino yung mga Metro Manila mayors, pero more or less yun yung mindset nila. Mr. Shortened full hours meaning nasa kanila na yun. Huwag na muna yung 11 o'clock para nang sa ganun makauwi naman maaga yung mga empleyado nila. Tolentino urged local chief executives to enforce preemptive evacuation in flood-prone areas. The MMDA chairman also requested LGUs to deploy personnel to keep flood water level on watch at flood control gates. Dapat siguro sumunod sila sa mga tagubilin ng otoridad para sa kapakanan din nila yon. Kung kailangan i-evacuate, may dahilan po yung ating mga city mayors kung bakit sila dapat ilikas. So, wag na po siguro magdalawang isip, ilang araw lang naman ito, pagkatapos babalik din sila sa kanilang dating tahanan. The DSWD meanwhile said there are 53,000 food packs allotted for NCR. Of this number, 1,000 food packs were prepositioned for each city in Metro Manila. Rescue units were also given doxycycline serums or anti-leptospirosis medicines by the DOH. The health agency also provided anti-tetanus toxoid for those who may need the medication. On the other hand, Meralco spokesman Joe Saldarriaga advised power customers to switch off the main circuit breaker in case of flooding to avoid any incident of fire or electrocution. Nakaka-prepare na kami in terms of our systems and our manpower personnel sakaling maapektuhan nga itong Meralco franchise area. Pero sa ngayon, we're happy to report na wala pa naman tayong major outages dito sa Meralco franchise. Ang binabantayan natin yung pagpasok nito o yung epekto nito sa Metro Manila, no? At sa southern part. Sa Metro Manila, yung flooding, kung yung forecast na intense to heavy rains ang siyang mararanasan natin, no? Dito sa Calacang, Maynila. But having said that, tayo naman prepared for any eventuality. As I mentioned, ilang araw na rin tayong naghahanda para rito. Anong mga worst scenario ang ating tinitingnan? Well, ang tinitingnan natin, George, basically yung posibilidad ng flooding, no? So, dun sa mga customers natin, sa kanilang mga sariling tahanan, maaari lang siguro i-off na natin yung mga main circuit breakers o yung mga main switches ng mga bahay natin. Wag nang hintayin ng Meralco para na sa ganun masiguro natin yung kaligtasan ng sarili nating mga tahanan.